Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Lee. Lumabas at sinabi kina Jinho at Cho na ang salarin ng insidente ng pagpatay ay nauugnay sa Yongnamon. Nang tanungin ni Jinho kung ano ito, sinagot ni Lee na ang martial arts sa Korea ay nahahati sa maraming grupo. Sinabi ni Lee, upang pangalanan ang ilan, na mayroong Korea Martial Assembly, kung saan siya ay bahagi, at ang Yongnamon, na isang karibal sa kanila. Sinabi ni Lee na ang Yongnamon ay ang pinakamaimpluwensyang organisasyon sa Korea at nagtataglay din ng maraming makapangyarihang martial arts. Biglang nagtanong si Cho kung sinasabi niya, nagpadala sila ng assassin para patayin si Jinho. Saka bakit iba ang pinapatay niya at hindi si Jinho? Sumagot si Lee na ito ay dahil ang assassin ay isang uhaw sa dugo na mamamatay tao, at tinawag nila siyang Astri. Sabi ni Lee, si Astri ay parang asong pangangaso ng Yongnamungon. Kaya tinanong ni Cho kung hinahayaan lang nilang lumipad iyon. Sumagot si Lee na wala silang ebidensya. Sinabi ni Lee na halata sa lahat, ngunit wala silang magagawa kapag tinanggihan ng pinuno ng Yongnamyong ang lahat. Nang tanungin ni Cho kung paano niya natitiyak na si Astri ang may kasalanan, sinagot ni Lee na ilang beses silang pinilit na linisin ang kanyang kalat, at ang insidenteng ito ay katulad ng mga iyon. Galit na nagtanong si Jinho kung sinasabi niya na may mga katulad na insidente ang nangyari noon, at tinanong kung nasaan ang Astri na ito. Biglang may ingay sa labas, at natuwa si Lee nang marinig na dumating na si Jang. Samantala, si Jang ay nagdulot ng eksena sa labas at sumigaw kung nasaan si Lee. Nang lumabas si Lee at sabihin sa kanya na nandoon siya, sinabi ni Cho na kumilos siya ng eksakto tulad ng hinulaang nila, at agad na sinabi ni Lee kay Jang na si Jinho ang umatake sa kanya. Galit na nagtanong si Jang kung siya ba ang humipo sa kanilang mahal na Lee, Hyun, Ju, at agad na tumalon para salakayin si Jinho. Nag-aalala si Yang, ngunit hinawakan ni Jinho ang kanyang mukha at hinampos siya, sinabing siya ay gumagawa ng gulo sa kanilang pag-install. Nagulat si Lee at Yang nang makita ito. Habang si Cho ay kalmadong umiinom ng kanyang juice. Nagulat si Lee na ang pangalawang disipulo ng kanyang lolo ay madaling madaig, at nagbabala si Jinho na kung sisimulan nila ang gulo dito, ito ay magiging mahirap. Sinabi ni Jinho kay Lee na maghintay hanggang sa oras ng pagsasara. Kaya natakot si Lee at agad na tumakbo palabas, habang kinakaladkad si Jang kasama niya. Biglang tinanong ni Yang kung okay lang si Jinho, na sinagot niya na ayos lang siya. Sabi ni Yang, lahat ng ito ay nangyayari bilang resulta ng pagnenegosyo. Pero sabi ni Jinho, may mga araw na ganito. Samantala, tinanong ni Cho si Jinho kung hinahayaan niya sila ng ganoon kadali. Ang sabi ni Cho, ito ang tindahan ng kanyang ama, at ayaw niya ng gulo dito habang siya ay nagtatrabaho. Naiintindihan ni Cho mula sa mga ekspresyon ni Jinho na kinasusuklaman niya kapag nilabag ang kanyang pribadong buhay, at umaasa na hindi sila papatayin ni Jinho. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Jang sa pagkabigla at tinanong si Lee kung na-knockout siya, kung saan galit na galit siyang sumagot na tama siya at tinanong kung alam niya kung gaano kahirap para sa kanya na kaladkarin siya palabas. Sinabihan siya ni Zhang na tumahimik at mag-ingat habang babalik siya para patayin ang lalaking iyon, ngunit sinabihan siya ni Lee na huminto kung plano niyang pumunta ngayon, dahil napakaraming mata ang nanunood bukod pa rito. Sinabi ni Lee na sinabi ng bata na darating siya, mula doon, kaya mas mahusay na humingi ng suporta. Ngunit galit na nagtanong si Zhang kung sa tingin niya ay hindi niya kayang panghawakan ang isang solong bata. Sinabi ni Lee na minsan na siyang binugbog ni Jinho, ngunit sinabi ni Zhang sa kanya na kalimutan ang tungkol sa suporta at sinabing lilinisin niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Napabuntong hininga si Lee at nagtaka kung bakit naging proud si Zhang, ngunit napagtanto niya na si Zhang Hui ang nangungunang force sa asosasyon. Hindi alam ni Lee ang tungkol sa personalidad ni Zhang, ngunit sigurado siya sa kakayahan nito, kaya nagpa siyang ipagkatiwala ang gawaing ito sa kanya ng isang beses. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Jinho sa lugar ng pagpatay, kung saan naruroon na sina Lee at Zhang, at sinabing naisip niyang tatakas sila. Tinanong ni Zhang kung bakit sila tatakas at sinabing siya ay mapagbantay, ngunit nagkamali siya. Sinabi ni Zhang na kinasusuklaman niya ang mga bumabalik, mga hindi pagkakasundo sa lipunan na hindi naaprubahan at hindi nakakasama sa iba. Sinabihan ni Zhang si Jinho na ipakita sa kanya kung gaano kalaki ang nabuo ng kanyang modernong martial arts, at sinabing pagsisisihan ni Jinho ang ginawa niya sa kanya noon. Gayunpaman,
sinabi ni Jinho kung tapos na siya sa pakikipag-usap sa kanila, dapat nilang tapusin ito ng mabilis, na ikinagalit ni Jiang, at sinabi niya kay Lee na lumayo. Sinabihan ni Jiang ang nagbalik na maghanda, at sinabihan siyang huwag magsisi pagkatapos mabigang talunin siya. Nagmamadaling umatake si Jiang at sa tingin niya ay tiyak na maiiwasan ni Jinho ang kanyang unang pag-atake. Plano niya na ang tunay na pag-atake ay ang follow-up shot sa unang pag-atake na iyon. Iniisip ni Jiang na ito ang kanyang panalo, ngunit habang umaatake siya, kinuha ni Jinho ang pag-atake at nahulog. Nagulat si Jiang, ngunit masaya niyang tinanong si Lee kung nakita niya iyon, at sinabing walang espesyal sa nagbabalik na ito. Sinabi ni Jiang na siya ay pabaya noon, at iyon ang dahilan kung bakit nagawang talunin siya ni Jinho. Pero kinabahan si Lee dahil nakita niya ang mukha na ginawa ni Jinho bago makuha ang pag-atake. Biglang bumangon si Jinho, at nagulat si Jiang na hindi siya nasugatan sa pag-atakeng na iyon. Sinabi ni Jinho na muntik na siyang magalit kay Jiang, ngunit hindi siya ang may kasalanan dito. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na si Jiang lang ang nagkakagulo sa kafe, at nabigla si Jiang nang mapagtanto na sinasadya ni Jinho ang kanyang pag-atake. Sinabi ni Jinho na sa pagkakataong ito, dito na magsisimula ang tunay na laban, at agad siyang lumapit kay Jiang, kaya napagtanto ni Jiang na mabilis si Jinho. Napagtanto ni Jiang na iba si Jinho sa ibang martials, ngunit tiwala siya na siya ay pangalawang disipulo ng kanyang amo. Sinubukan niyang suntukin si Jinho, ngunit, naiiwasan ni Jinho ang lahat ng kanyang pag-atake. Biglang, sinubukan ni Jiang na durugan si Jinho sa lupa gamit ang kanyang buong lakas, at isang pagsabog ang nangyari. Napagtanto ni Jiang na namiss niya si Jinho at nagtataka, saan siya nagpunta. Habang sinabihan ni Jiang si Jinho na huminto sa pagtatago at lumabas bigla, inatake siya ni Jinho sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang leeg at sinakal siya ng sobrang lakas na siya ay nahimatay. Tinanong ni Jinho kung tapos na ito, at sinabing hindi niya akalain na tatayo si Jiang ng ganito kalakas. Sinabi ni Jinho na si Zhang ang nagsimula nito, kaya patas lang kung siya mismo ang magdedesisyon kung kailan ito matatapos. Sinabi ni Jinho na gusto niyang malaman ang kaunti pa tungkol sa modernong martial arts na binuo noong nakaraan nang makikilala niya sila. Tinanong ni Cho kung sigurado ba siya dito, dahil martial din si Jiang, at baka mas marami pa siyang dinala. Sinabi ni Jinho na gagawing mas madali ang mga bagay, at sinabi kay Cho na maghintay doon, dahil ito ay mapanganib. Sinabi ni Jinho na siya na ang bahala dito, at umalis. At sinabi ni Cho na tama siya, dahil alam niyang walang mangyayari kay Jinho. Gayunpaman, iniisip ni Cho kung ano ang mangyayari kung si Jinho ay masyadong maputok at papatayin sila, at bigla siyang nakarinig ng sigaw, na nagpakaba sa kanya. Sa kabilang banda, galit na itinanong ni Lee kung ano ang sinusubukang gawin ni Jinho habang binabali niya ang kamay ni Jiang. Sinabi ni Jinho kay Lee na huwag mag-alala, dahil hindi siya papatay ng sinuman, at pinahihit ang braso ni Jiang, napasigaw siya sa sakit at nakuha ang kanyang sarili, bumalik ang kamalayan. Sinabi ni Jinho na sa wakas ay gising na siya, at tinanong kung hindi ba siya nahihiya bilang isang martial na ma-knockout ng maaga. Sinabihan ni Lee si Jinho na huminto. Tinanggap nila na kasalanan nila ito at humingi ng tawad. Kaya't umalis si Jinho sa braso ni Jiang at nagtanong kung ang sorry ay isang magic word na humihinto sa lahat para sa mga tao. Gayunpaman, tinanong ni Jinho kung hindi niya iniisip na makatarungan lamang para sa kanya na magpasya kung kailan titigil, dahil nagsimula sila noong una. Sinabi sa kanya ni Jinho na huwag isipin na madali itong magwawakas, at binali ang binti ni Jiang, dahilan para humingi siya ng tulong. Biglang nagtanong si Lee kung sinusubukan ni Jinho na gawing kalaban niya ang pagpupulong, at kung sa tingin niya ay hahayaan siya nitong umalis ng madali. Ngunit hinawakan ni Jinho ang leeg ni Jiang at sinabing, iyon ay ilang mga mayabang na salita na ginamit niya. Sinabi ni Jinho na sila ang nakialam sa kanyang buhay, at tinanong nila siya kung makakatakas siya dito. Si Jinho, na may mahusay na force, ay hinampas si Jiang sa isang puno, na nabali ang puno, at si Lee ay nagsimulang manginig sa takot. Tinanong ni Jinho kung sa tingin niya ay makakatakas siya dito, at habang naglalakad patungo sa kanya, sinabi niya na tinanong na niya kung kakayanin niya siya o hindi. Sinabi ni Jinho, ngayon ay oras na upang bayaran ang kanyang presyo para sa hindi pagpansin sa kanyang babala, at tinanong kung sa tingin niya ay isang magandang ideya na dalhin siya upang dalhin ang kanyang kaibigan at gumawa ng kaguluhan.
Hiniling ni Lee kay Jinho na iligtas ang kanyang buhay, ngunit sinabi ni Jinho na sinabi niya sa kanya na hindi siya papatay ng sinuman, kaya dapat niyang subukang huwag himatayan. Biglang dumating doon si Cho, mahirap daw manatili sa labas dahil malamig talaga ang panahon, at agad na huminto si Jinho matapos marinig ang boses ni Cho. Natakot si Cho na makita ang mabangis na tingin ni Jinho, ngunit agad na bumalik sa normal si Jinho, at sinabing, tama si Cho na medyo malamig dito. Samantala, nabigla si Lee na biglang nagbago si Jinho, at tinanong ni Jinho kung may gusto pa ba siyang gawin. Sabi ni Jinho, kung gusto niyang dalhin ang isa sa kanyang mga kaibigan, dapat niyang gawin ito, o tanungin kung gusto niya itong bisitahin ang kanyang assembly. Natakot si Lee at sinabihan siyang huwag gawin iyon, ngunit nabigla siya sa mabilis na pagbabago ng kanyang mukha. Biglang sinabi ni Jinho na tapos na siya para sa araw na ito at sinabihan si Lee na bumalik bukas kasama ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Astri. Umalis si Jinho kasama si Jo at sa tingin niya ay nabigo siyang makontrol muli ang kanyang mga impulses. Iniisip ni Jinho na ang chi ng Azure, ang batayan ng kanyang martial arts ay isang one-man art na tanging ang pinuno ng demonic cult ang pinapayagang magsanay. Alam ni Jinho ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganitong mga pagbabago sa kanyang emosyon ay dahil hindi sapat ang lakas ng kanyang kasalukuyang chi para kontrolin ang demonic force ng chi ng Azure. Iniisip ni Jinho na marahil ay dapat niyang isagawa ang chi ng Asuha pagkatapos bumuo ng isang batayan na may ibang paraan ng paglilinang, tulad ng ginawa niya noon sa Jonghyun. Napagtanto ni Jinho na kailangan niyang mag-ingat, at biglang naramdaman niyang may mali kay Cho. Samantala, tinext ni Cho si Jinho na hindi niya maigalaw ang kanyang mukha mula nang makita niya si Jinho sa mga mata kanina, at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Nag-text si Cho kay Jinho na huwag sabihin na kailangan niyang mamuhay ng ganito magpakailanman, at naiintindihan ni Jinho na ang kanyang pressure ay nagparalise sa katawan ni Cho. Sabi ni Jinho, magiging maayos din si Cho pagkaraan ng ilang sandali, ngunit tinanong niya kung gusto niyang ayusin siya ni Cho ngayon. Sabi ni Jinho, medyo masakit. Kaya agad umiling si Cho at tinext si Jinho na hihintayin na lang niya ito. Nahihiya si Jinho, at salamat kay Cho sa pagpigil sa kanya doon. Pero tinext siya ni Cho na nakakatakot talaga siya, kaya dapat mag-ingat na siya simula ngayon. Nag-text si Cho kung sigurado si Jinho na hindi patay si Gay. Sumagot si Jinho na si Jang ay isang martial kaya dapat ay buhay pa siya. Tinanong ni Cho kung ang pagsasanay sa martial arts ay ginagawang ganito ang isang tao. Gayunpaman, sumagot si Jinho na pinapalakas nito ang katawan sa pangkalahatan. Biglang nag-text si Cho kung nakakatulong din ba ito sa mga problema sa likod at kung may pagkakataon ay matututunan din niya ito. Ngunit nagtataka si Jinho kung ano ang ipinapadala ng lahat ng mga emoticon na ito ni Cho. Napagtanto ni Jinho na napakalalim na ng pagtungo ni Cho sa mundong ito para sa isang normal na tao, ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang edad, wala siyang masyadong puwang para sa pagsulong ng serbisyo. Gayunpaman, sa tingin ni Jinho ay sapat na ito para sa pagtatanggol sa sarili at sa tingin niya ay hindi niya naisip na magkaroon ng apprentice, ngunit pumayag siyang turuan si Cho. Sinabi ni Jinho kay Cho na magkaroon ng kamalayan na ang pagsasanay para sa martial arts ay magiging mas mahirap kaysa sa iniisip ni Cho, at sinabing, dahil tinuruan siya ni Cho sa paaralan, siya ang magtuturo kay Cho. Ngayon ay agad na tumanggi si Cho gamit ang kanyang kamay at sinabing papasa siya kung kailangan niyang matuto kay Jinho dahil hindi siya gumagawa ng mga mahigpit na bagay.